Barangay Lourdes, Quezon City kaninang alas 12 ng hating gabi. Tinatayang nasa 30 hanggang 35 taong gulang ang lalaki at may marka sa liig, braso at binti na nagmukhang ang animoy kinapos at sinakal. Hinala ng pulis, biktima ng summary execution ng lalaki. Posible rin daw na pinatay siya sa ibang lugar at dito lang iniwan upang mailigaw ang mga investigador. Umaasa naman ang pulisya na agad makikilala ang lalaki sa pamamagitan ng iba't ibang tattoo niya sa katawan. Yan ang Ronda Report mula sa Quezon City. Balik sa Susan. Okay, maraming salamat, Micaela Papa. Samantala, balikan natin si Jay Sabale para sa mga detalye ng balita kaugnay ng truck na sumalpok sa footbridge sa Ortigas Avenue. Jay? Susan, inararo ng isang truck na may kargang buhangin ang 15 concrete barrier sa sidewalk ng Ortigas Avenue papuntang Rizal kaninang mag-aalas 12 ng hating gabi. Matapos nito sumalpok naman ang truck sa footbridge kung saan pansamantalang nagsisilbing bodega na construction ng DPWH ang ilalim nito. Mabuti na lamang at agad nakatakbo palayo ang bantay ng bodega pero ngayon pa man, nakaramdam pa rin siya ng pananakit ng balikat. Depensa ng driver ng truck na si Nelson Toledo. Di na raw kinaya ng preno ng kanyang truck na tumigil sa stoplight kaya niya binangga ang mga harang. Sa punong investigasyon ng Traffic Parking Management Office ng Pasig, nakikita na si Toledo sa North Luzon Expressway para sa kasong overloading. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit di kinaya ng preno ng cargo truck na nagresulta sa naturang aksidente. Susan? Okay, maraming salamat, Jay Sabale. Sa ibang balita, sa kauna-unahang pagkakataon mula ng mapaslang ang aktor na si Ramjen Revilla, muling binalikan ng kanyang kasintahang si Janelle Manahan ang bahay kung saan sila nabaril ng kanyang nobyo. Hindi man natuloy ang tinakdang ocular inspection na bahagi ng court proceedings, pinayagang makapasok ng bahay si Janelle. Nakikita rito ang ilang mga gamit na may mga bakas pa ng dugo. Pagdating sa kwarto ni Ramjen, hindi napigilang maging emosyonal ni Janelle. Ipinagpaliban muna ang inspeksyon sa April 17 dahil wala ni isang akusado sa krimen ang nakarating. Hindi naman ito tinutulan na magkabilang panig. Nais naman ng judge ng mahawak sa kaso na si Judge Fortunito Madrona na malaman ang distansya ng bahay at guardhouse. Aminado si Janelle na masakit sa kanya na makita muli ang lugar kung saan nasawi ang kasintahan. Ang kapatid naman ni Ramjen na si Ruben, labis daw na nami-miss ang kanyang kuya. Miss ko kapatid ko. Sobrang hirap na mawala siya. Samantala, umugong po ang balita kahapon na sinimulan na ng SM Baguio ang pagpuputol sa may 200 pine trees na nakatanim sa kanilang property upang magkaroon ng espasyo sa ipagagawa nilang parking facility. Kaya isang rally ang agad na inorganisa ng mga tutol dito. Pero paglilinaw ng SM, earth balling at hindi tree cutting ang kanilang isinasagawa. Ibig pong sabihin yan, binubunot ang puno sa lupa at itinatanim din sa ibang lugar. Dagdag pa ng kanilang pamunuan sa bawat isang pine tree na ililipat ay magtatanim daw sila ng 50 kapalit nito. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakapasa raw sa lahat ng requirements ang SM Baguio. Kaya binigyan ito ng permit matapos ang isang taong proseso. Pero sa ngayon, isang 3-day temporary environment protection order ang inilabas ng Baguio RTC Branch 6 para pigilan muna ang pagtatanggal ng puno sa SM Baguio. Ang issue na yan, pag-uusapan po mamaya sa Talakayan with Igan. Pwede rin po kayo makibahagi sa aming talakayan. Mag-post ng inyong mga hirit na opinion sa official fanpage ng Unang Hirit, facebook.com/unanghirit o mag-tweet sa aming Twitter account, twitter.com/unanghirit. Gamitin lamang po ang hashtag na talakayan. Parang hindi ko na-imagine na yung 30-year-old na pine tree na ang taas-taas ang laki-laki na. Mabubuhat at ililipat nila sa ibang lugar. Is that even possible? I'm just asking ha, is it physically possible? Mabubuhay pa ba yun? Exactly. Di ba minsan hindi na eh. Oh, i-approve mo siya. May chance na hindi nga. Actually, matagal na tong campaign na tong months na talaga to na active on Facebook and stuff like that. So you could support it niya kasi marami talaga. Kahit yung mga hindi taga Baguio, ang ayaw sana sa ganito kasi parang heritage na nila yung buhay na yan. Kasi sabi nila pumupunta ka daw ng Baguio para sa pine tree, para mag-morning. Makakita ng pine trees doon eh. Ano, mag-aantay ba tayo ng sakuna na naman bago natin kasi pag yung puno nakakasave din ng buhay eh. Yes. Diba? So what's gonna happen pag nawala May environmental certificate na issuehan ng DNR. Yes. Sila nagtuloy-tuloy eh. Kailangan all the paperwork for 1 year nilang nilakad daw, so it wasn't easy also for So, them. kailangan paliwanag din ng DENR doon. Bakit nila pinayagan, di ba? Kasi mga tanda na nga ng mga pine trees na Ayun yan ang problema rin sa development, no? Kung masyadong talagang advancement, yung moving forward lagi, ang thinking ng tao pag moving forward, talagang
Kailangan buildings, high-rise, high-rise, cemento. tatanggalin yung mga Maybe it's time for us to wala watch nang Lorax. balanse. Diba? Let's watch Lorax again. Kasi ito yun puno. Diba? Or mag-support Puputulin ng mga, kunwari, Haribon, for instance, kasi yung ginagawa nila na magtatanim ng puno, 1 million hectares for the year until the year 2020. So, lahat ng mga activities, hindi lang Haribon, maraming ibang organizations kasi yung punot dulo ng lahat, yung kawalan ng puno. Yung pagbabaha, diba? Yun Mga yun. So, landslide, ano yung root ng landslide, evil ganyan, natin lahat is yung kawalan ng puno. Tsaka hindi porket may open space o, pwede mo nang tayuan. Kailangan mo i-check agricultural ba yan? Pwede ba siya talagang tayuan, yung pundasyon, makakapitan ba Sa niya? Baguio, para mas magandang tingnan ng pine trees kaysa sa building, eh. No? That's true. Iba ng Baguio ngayon. If you went about 30 years ago, kung maalala mo siya, iba na talaga siya. Samantala ngayong araw nakatakdang dumating sa bansa, ang 8 Pilipinong tripulante naging bihag ng Somali pirates mula pa noong Marso. Kabilang sila sa mga nakaligtas sa operasyong isinagawa ng Navy ng Iran upang sagupin ang 23 bihag na sakay ng hinijack ng MV Eglantine. Pero hindi pinalad na makaligtas ang 2 pang Pinoy. Ang isa sa kanila tinamaan ng bala sa ulo, habang isa naman ay nasuffocate sa engine room kung saan siya nagtago. Naaresto naman ang 12 pirata. Pagtiyak ng Kish Shipping Line sa Philippine Embassy sa Tehran, bibigyan daw nila ng tulong pinansyal ang mga pamilya ng mga biktima at tutulong din ang pagpapauwi sa labi ng 2 nasawi. At balita naman po mula sa ibang bansa, batang 10 taon gulang pa lamang, nagsilang na ng sanggol sa northeastern Colombia. Kinailangan isang ilalim sa cesarean section ng bata dahil sa murang edad kasi niya ay halos hindi pa raw handa ang kanyang katawan para sa panganganak. Maayos naman lagay ng bata pati na ang kanyang baby girl na may timbang na 5.5 pounds. Pero ayon sa ulat, hindi raw alam ng bata na buntis siya. Nabigla rin daw ito ng bigla at nakaramdam ng pananakit at biglang duguin. Sa ngayon, hindi pa malaman ng mga doktor kung paano nabuntis ang bata na miyembro ng isang tribo sa Colombia. Para may idea naman ako kung paano siya nabuntis. Pero kailangan nilang imbestigahan kung sino. Kasi yung nanay din nga daw. 10 years old, ibig sabihin, meron na siyang monthly period. Ng 9. At the very least, at 9 years old. Kasi di ba, kung 10 years old, bubuntis ka, kailangan Maaga din, maaga din. Ang dami din talagang crime against minors. Hindi lang dyan, pati dito, actually, the past weeks parang nasusunod-sunod, diba? Yung mga pang-aabuso sa mga... China, 9-year-old. Pati yung pang-hold up, mga bata rin ang mga biktima. Samantala, magtungo naman tayo sa Japan kung saan ipinagdiriwang nila ang Season of Spring. Sa gitna ng kasiyahan, 2 baby capybaras ang ipinanganak sa isang zoo roon. Ang mga capybaras po ang tinuturing na world's largest rodents. Tumitimbang lang ng 700 grams ang 2 baby capybaras. Para siyang daga. World's largest na daga. Pero kaya na agad nilang maglakad at tumalon sa tubig kahit bagong silang pa lang. Yan ba yun? Lumaki na. Samantala, 4-year-old talented Asian elephant naman na si Yumeka muling nagpakitang gila sa pagpipinta. Dahil panahon din ngayon ng pag-bloom ng cherry blossoms o sakura, ito ang tema ng mga artwork ni Yumeka. Kaya naman labis ang paghanga sa kanya ng kanyang mga bisita. Ngayon lang yata ako na-insecure sa elepante. I love heights. Yung ang galing, ang ganda. Hindi lang siya parang abstract. Kasi pag abstract, parang duda ko diba? Parang cherry ito talaga blossom. may itsura talaga. Ginagaya talaga siya. Ang galing. Galing din ang trainer niya, ha? Sobrang galing. Oo naman. So, ayan ba, saan ba yan? Sa Japan din. Cherry blossom. Oo, yung elepante. Nalito ako kasi pag nakita ko ng elepante, feeling ko sa Thailand lagi. Kasi nagpe-painting din sila dun eh. Kaya na-memorize ng elepante yung cherry blossoms. Pag taon-taon. Simula daw baby siya, nakikita na daw niya. Pero sa Japan, ilang linggo lang talaga ang cherry blossoms, no? Sana kaya yung painting niya? Diyan pinakamahal mag-travel kapag ganito ang panahon. Cherry blossom. Ni Yumeka. Samantala, isang kakibang marathon naman ang sinalihan ng mga adventurous athletes mula sa iba't ibang bansa. Ang marathon kasi sa North Pole lang naman ginanap kung saan negative 26 degrees Celsius ang temperatura. So, ang kanilang mga pangontra sa lamig nagpabilisan sa 42-kilometer run ang mga lumahok. Sa huli, panalo po si Andrew Murray mula sa Great Britain, habang wagi naman sa women's division si Demelza Farr ng Australia. Pero bukod sa pangunguna sa women's division ng event, tila may iba pang napanalunan ang atletang si Farr. Matapos kasi ang race, ang kanyang kapwa-atletang boyfriend, bigla na lang lumuhod sa kanyang harapan at nag-propose ng kasal. Patingin!
Nagulat naman si Far na pagod pa sa kanyang pagtakbo ang pagluhod ni boyfriend. Abangan natin. Pero nang mahimasmasan ay agad na niyakap ang nobyo at ibinigay na rin. Oh, no! Sagot. Ayan, sige, ang moment nila. Yung luha daw niya naging yellow agad eh. At syempre, yes. She did say yes. He did say yes. You know that. Alam ko nanginginig sa iyak, nanginginig sa lamig. 6 laps down. Well done, Lewis. 6 laps done. Good man. Going strong. Hindi niya masutisising kasi makapalang gloves. Nangiginig pa siya. Samantala mga kapuso na ito ng mga balita pinag-uusapan sa net ang ating Web Hit It. Unang Web Hit It mula sa Yahoo News Philippines, Tubataha Reef ng Palawan pasok sa top 10 na pinakamagagandang diving site sa buong mundo. Nakuha ng Tubataha Reef ang pang-8 pwesto sa inilabas na listahan ng CNN Travel News na cnngo.com na top 50 best dive sites of the world. Napabilang ang Tubataha Reef dahil sa malinis nitong tubig. Dagdag pa ang pagkakaroon ng 300 uri ng corals at 379 species ng isda. Kaya naman diving is more fun in the Philippines. So talaga alam na ito ng mga divers sa buong mundo, talaga napakaganda ng Tubataha. And you have to go on a liveaboard boat, no? Pero it's well worth the effort and the money that you spend. Medyo pricey siya, pero ang ganda talaga ng Tubataha. Tingnan nyo naman, some fish there you can't see anywhere else. Tsaka palilibutan ka minsan ng mga pawikan. You can see sharks also. It's beautiful. So come dive. It's more fun in the Philippines. Ang ating next Web Hit It naman ay mula sa Reuters.com. Isang lalaki mula sa New Jersey nakaligtas mula sa bumaong pako sa kanyang puso. Matagumpay na nakaligtas si Dennis Hennis, 52 years old, mula sa panganib na dala ng bumaong pako sa kanyang bahagi o kanang bahagi ng kanyang puso na nagdulot ng cardiac arrest. Aksidenteng tumusok ang 4 na pulgadang pako habang nag-aayos siya ng nail gun. Matapos sumailalim sa operasyon, natanggal din ang pako sa kanyang puso at naisara ang butas na idinulot nito. So one tip lang ha, pag maglilinis ng inyong nail gun, huwag iharap sa inyo, di kaya tanggalin niyo muna yung mga pako. At para sa ating huling Web Hit It this morning mula sa Yahoo News, mga kuha mula sa mga matataas na nakakalulang lugar ang tema ng mga litrato ng daredevil na si Dennis Maitland. Stunning Bird's Eye View ang tinawag sa mga serye ng mga litratong ito kung saan inaakyat ni Maitland ang mga matataas na lugar sa Detroit, Michigan, USA. Kukuha naman siya ng litrato mula sa itaas upang maipakita kung gaano kataas ang kanyang pinagpwestuhan. So I'm sure after nito, meron nang gagaya sa kanya. Hindi pa, kamay siguro ilalagay. O ulo, di ba? Why not? It's fun. It's nice. Galing! Sa Michigan lang lahat ang kuha ito kaya, I wonder. Siguro next time all over the world na siya kukuha. Ayan. Ang ganda ng mga kuha niya, nakakatakot, nakakalula. Kaya kung meron kang fear of heights, huwag mo na tingnan ito, baka malula ka habang tumitingin sa mga pictures. At yun muna ang Web Hit It natin for today mga kapuso. Abangan niyo muli ang hatid naming in at fresh Web Hit It bukas. Samantala, ito po ang maagang showbiz balita ni